Sir, may mahalaga po kayong kailangang malaman. Maririnig sa boses ni Aris ang urgency dahil doon ay napaupo siya ng tuwid. What is it? Sir, natagpuan po namin ang ex-wife mo, si Miss Dana. Naglalako po siya ng tinapa, bitbit niya ang kambal ninyo. What did you say? Nauutal na tanong ni Lo. Hindi mawari kung panaginip lang ba ito o talagang natagpuan na nga ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Nakita ko po siya sa isang isla. Nagkataon na sa kanya kami ni Sage bumili ng tinapa. Kamukhang-kamukha niyo po si Miss Dana. Hindi po ako maaaring magkamali. At ayon sa mga tao na naroon na nakakakilala sa kanya, ay Dana rin daw ang kanyang pangalan. Paliwanag ni Aris. And she's not alone. She had 2 kids with her. Twins. And sir, I swear, they look exactly like you. Matapos ang tawag mula kay Aris, agad niyang pinatawag ang kanyang mga tauhan sa opisina. We finally found my wife and twins. Notify the pilots to ready the helicopter and pick them up. Kailangan ko makitang mag-iina ko. Mariin niya ang utos. Daeng! Tinapa! Bili na po kayo ng paninda namin na daeng. Masarap po ito. Bili na! Tirik na tirik ang araw sa kalsada ng palengke. Halos dumikit sa balat ang init ng simoy ng hangin. Ngunit sa gitna ng pagod at init, nandoon si Dana. Nakaupo sa gilid ng bangketa at may nakalatag na banig kung saan nakaayos ang mga paninda nilang daing. Maliliit, malalaki, tuyo at malutong. Kasama ngayon ni Dana ang kambal niyang anak, si Seraya at Oceanus. Parehong lalaki, 6 na taong gulang. Pawisan man ang noo at may kaunting alikabok sa pisngi, hindi maikakaila ang kakyutan ng kanilang mga mukha, lalo na ang kapansin-pansing berde nilang mga mata na tila sumasalamin sa malalim na kagubatan. Daing po kayo, sariwa't masarap na daing po! Masiglang sigaw ng kambal habang animoy may kumpas ng sayaw ang kanilang pagtawag. Kahit pawisan, masisigla at puno ng tuwa ang kanilang mga mata. Kanina'y nagpumili talagang kambal na sumama sa kanya. Madalas kasi iniiwan niya ang dalawa sa mabait nilang kapitbahay. Pero dahil gusto siyang makasama ng mga anak niya, pinagbagyan na ni Dana ang dalawa. Daeng! Tinapa! Ang mama po namin ang gumawa nito kaya masarap at sariwa. Bili na po! Sigaw pa ni Sia. Napalingon ang ilang dumadaan. Hindi lang sa kanilang paninda, kundi dahil na rin sa kakyutan ng dalawa. May isang ginang na lumapit. May dalang basket ng gulay. Yumuko ito sa harap ng bilihan ni Dana at gumiti. Ang cute-cute naman ng mga anak mo. Ani ng ginang. Ang gaganda pa ng mata, berde. May lahi ba ang tatay nila? Bahagyang ngumiti si Dana. Pinahid ang pawis sa noo bago tumango. Ah, opo. Mahinang sagot niya. Aba, kaya naman pala napakagwapo. Ngumiti naman si Dana at nagpasalamat siya sa ginang. Habang ang kambal ay ngiti-ngiti na parang sinasadya pang magpa-cute para lang bumili sa kanilang ginang. Bumili naman ang ginang ng ilang perasong daing at tinapa. Pero nang inabot na dito ni Dana ang sukli, ay hindi iyon tinanggap ng ginang. Sa inyo na lang yan, ang kukit kasi ng mga anak mo. Pang-commercial, regalo ko na yan sa kanila. Sabay tawa. Talaga po, sa amin na po ang sukli? Ang masiglang tanong naman ni Oceanus. Oo, ang kukit niyo kasi. Maging mabait lagi kayo sa mama ninyo, ha? Opo, maraming salamat po. Hindi na bago ang ganitong eksena sa tuwing kasama niya ang kambal na anak. Marami kasi talagang nahuhumaling sa kanila. Paano? Ay hindi naman talaga may tatanggi na napakagwapo at cute ng dalawa. Bukod pa roon, ay malambing din sila. Pero bihira niya lang isama ang dalawa sa pagtitinda. Bukod kasi sa mainit ay ayaw niya rin na gamitin ang mga ito para lang marami ang bumili sa kanyang paninda. Para kay Dana, masyado pang bata ang mga anak niya kaya hindi sila pwedeng ma-expose sa ibang mga tao.
Matapos ang ginang, sunod-sunod na rin ang mga dumaan na naakit sa masiglang boses ng kambal. Daing, at na pa po kayo, tawag ni Sia. Sariwang-sariwa po ito, bili na. Mas lalo pa yung cute pakinggan kasi bulol pa ang dalawa. May isa pang matandang lalaki na bumili ng daing. Si Manang Arnold na talaga namang suki na nila. Ngumiti rin at nagsabing, napakabibo talaga ng mga anak mo, Dana. Ang babait pa. Magagandang lalaki yan paglaki, sigurado ako. At tulad ng iba, iniwan din ito ang suki. Mama, inom ka po muna ng tubig. Ang malambing na sabi ni Oceano sabay abot sa kanya ng bote ng tubig. Mainit po kasi, Mama. Tinanggap naman ni Dana ang tubig tsaka nagpasalamat sa kanyang anak. Uminom din muna kayong dalawa para hindi kayo ma-dehydrate. Opo, Mama. At share na ng dalawa sa kanilang inumin. Malapit talaga ang kambal sa isa't isa na halos hindi sila mapaghiwalay. Ilang minuto nga lang na mawala ang isa sa paningin nila ay agad na itong hinahanap. At kahit mga bata pa lamang, makikita na ang malasakit nila sa isa't isa. Malambing din sa kanyang mga anak niya. Alagang-alaga siya ng dalawa at ayaw na ayaw nila na nakikita siyang pagod o kaya naman ay nahihirapan. Habang nagpupunasan ng pawis ang kambal, nakatitig siya sa kanila at hindi niya mapigil ang kanyang ngiti. Napakaganda kasi talagang pagmasdan kapag ganito ang mga anak niya. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, sapat nang makita niyang masaya ang kambal at magkakasama sila. Makikipaglaro ba tayo kina Bayong bukas, Sia? Tanong ni Oceano sa kakambal. Oo, hindi ba nangako tayo sa kanila? Yay! Paggawa tayo ng saranggola kay Kuya Martin bukas. Kung hindi abala si Kuya Martin, sabi niya kasi mangingisda sila bukas, diba? Ay, oo nga pala. Ngumuso si Oceanos. Si Kuya Doming kaya? Hindi naman marunong si Kuya Doming eh. Ayaw lumipad ng saranggola na gawa niya. Humalakhak si Oceanos. Oo nga eh. Napangiti rin si Dana habang nakikinig sa usapan ng kanyang mga anak. Mainit pa rin ang ihip ng hangin ngunit hindi nila iyon alintana. Bitbit niya ang bakanting bayong na naglalakad silang tatlo pa uwi. Naubos na kasi ang paninda nilang daing na tinapa kaya mas maaga silang makakauwi. Mama, ang galing po natin, naubos natin lahat. Masiglang sabi ni Sia sa kambal habang pilit na hawak ang kamay ng ina. Oo nga, ang galing ninyo magtawag ng mga mamimili. Puri naman ni Dana sa mga anak niya. Sa susunod, sasama po ulit kami ni Sia. Dagdag naman ni Oceanos. Napangiti si Dana. Oo naman, promise. Sasama ulit kayo. Pero bukas, makipaglaro muna kayo sa mga kaibigan ninyo. Opo, Mama. Sagot naman ng dalawa. Hindi matatawaran ng tuwa sa puso ni Dana dahil sa kanyang mga anak. Pagod man ang katawan dahil wala siyang tigil sa paghahanap buhay para mairaos ang kanilang pang-araw-araw, pero puno ng ligaya ang kanyang damdamin. Ang kambal talagang nagsisilbi niyang pahinga dito sa nakakapagod na mundo. Dahil sa kinita, dumaan muna sila sa Tiangge at binilhan niya ang kambal ng tigi-isang damit bilang reward sa sipag nila kanina. May print ng dinosaur ang pinili niya dahil iyon ang paborito ng dalawa. Wow, Mama! Paborito po namin ito! Sigaw ni Sia habang niyayakap ang bagong damit. Pareho tayo. Dapat suot natin ito bukas para malitong mga kalaro natin sa atin. Ani naman ni Oceanos at sabay silang nagtawanan. Pagkatapos ay malambing na yumakap sa kanya ang kambal at sabay din na nagpasalamat. Ang tindera naman sa Tiangge na pangiti na lamang sa nasaksihan. At bago sila dumiretso ng uwi, dumaan muna sila sa isang maliit na panaderia. Bumili si Dana ng tig-isang paboritong tinapay ng kambal, yung may palamang yema at isa pa'y may cheese. Iyon din kasi ang madalas niyang ipasalubong sa mga anak niya, kasi paboritong-paborito nila iyon. Sa kanilang ama nila naman na iyon. Ang dami mo pong binili sa amin ngayon, Mama. Balalas si Sia habang umunguya. Oo nga po, Mama. Ikaw po talaga ang best mama in the whole universe. Mahina siyang natawa sabay gulo sa buhok ng kambal.
Dumaan din muna sila sa isang maliit na sari-sari store sa kanto para bawasan ng utang dahil medyo malaki naman ang kita nila ngayon. Sa tindahan na ito sila madalas umutang kapag kinakapos, lalo na sa mga panahong walang benta. Malaki nga ang utang na loob ni Dana sa mag-asawang may-ari ng sari-sari store kasi napakabait nila sa kanilang mag-iina. Dahil sa kanila ay nakakaraos silang tatlo kapag wala siyang benta. Buong maghapon kaya naman sinisiguro ni Dana na kahit papaano ay nakakabawa sila ng utang para naman hindi magsawang may-ari sa pagpapautang sa kanila. Magandang hapon po, Mang Lando, Aling Tess. Magalang na bati ni Dana sa may-ari ng tindahan. Ang mag-asawang matanda na may palaging maamong ngiti. Magandang hapon po sa inyo, sabay naman nabati ng kambal. Uy, Dana, galing kayo sa palengke ha? Tugon ng matanda, sabay silip sa mga bata. Magandang hapon din sa inyo, mga apo. Sumama po kasi sa akin ang kambal na magtinda kanina, sabi ni Dana. Kaya pala hindi ko sila nakita kanina na nakikipaglaro sa ibang mga bata, sabi ni Aling Tess. Ano nga palang atin, may bibilhin ba kayo? Naubos na po kasi ang daing namin kaya naisip ko pong daanan kayo bago umuwi. Ani Dana at sabay abot ng kaunting pera. Babawasan ko po muna yung utang namin, Aling Tess. Maliit na halaga lang po yan kahit papaano. Makabawas man lang sa utang ko sa inyo. Napakunot ang noon ni Aling Tess habang tinatanggap ang pera. Akala ko ba nag-iipon ka para sa pag-aaral ng kambal? Yan ang sabi mo nung huling punta mo rito. Ayos lang naman sa aming mag-asawa kung hindi ka muna magbabayad. Nakangiti namang sumagot si Dana. Bagamat may bahagyang hiya sa tinig. Opo, nag-iipon po ako. Pero nakakahiya naman po kung hindi man lang kami makakabawas kahit kaunti sa utang namin. Ano ka ba, Dana? Ayos lang yun. Wala kang dapat ikahiya. Naiintindihan naman namin ang sitwasyon ninyo ng mga anak mo. Salamat po talaga sa inyo sa lahat ng tulong ho ninyo sa amin. Mahina pero taos-pusong sabi ni Dana. Lumapit din ang kambal at sabay sabing, Thank you po, Lolo Lando at Lola Tess. Ang bait-bait niyo po sa amin. Sana po hindi pa po kayo kunin na Lord at patuloy niya po kayong i-bless. Napatawa naman ang dalawang matanda at si Mang Lando ay kumuha ng candy at inabot sa kanila. Para sa mga pogi yan libre yan. Wala nang dagdag sa utang. Salamat po, Lolo Lando. Nagpaalam na sila at muling naglakad pa uwi. Ang kambal naman ay masayang-masaya sa kanilang candy. Sa tabing dagat ang bahay nila kaya malayo pa lang ay rinig na nila ang hampas ng alon. Ngayon at sa hindi kalayuan ay tanaw nila mga bata na masaya namang naglalaro. Kinabukasan, maagang gumising si Dana. Pagkatapos pakainin at bihisan ng kambal, nagtungo muna siya sa tindahan upang bumili ng mga kailanganin sa paninda nilang daing. Habang abala sila sa pagpipili ng suka at plastic bag, napansin niyang may dalawang ginang na nakatambay sa gilid ng tindahan. Mga kilalang marites sa kanilang lugar. Dana! Bati ng isa, sabay tingin mula sa ulo hanggang paa. Maglalako ka na naman ba mamaya? Tumango si Dana at ngumiti. Opo, sayang po kasi ang benta pag hindi ako makalibot. Nako, halos wala ka ng pahinga. Sayang naman po kasi ang benta. Tsaka nag-iipon po ako para sa pag-aaral ng mga anak ko. Sagot niya. Biglang nagsalita ang isa pang marites. Alam mo, Dana, hanapin mo na kaya ang ama ng mga anak mo. Ay baka naman kung nasan lang siya. Nagpapakasarap sa buhay habang ikaw nagbibilad sa init. Totoo, sabat naman ng isa. Ang gwapo ng mga anak mo at halatang may lahi dahil sa kulay ng kanilang mga mata. Sigurado, mayaman ang kanilang ama kaya tsaka ko na mas magiging maayos ang buhay niyo ng mga anak mo kapag kasama niyo siya. Sayang naman kung hindi mo siya hahanapin at lalapitan para hindi ka na naghihirap. Tahimik lamang si Dana habang inaabot ang bayad sa may-ari ng tindahan. Tigilan niyo na po yan si Dana. Sigurado na may dahilan kaya hindi nila kasama ang ama ng kambal. Huwag niyong pakialaman ang buhay nila.
Saway naman ni Aling Tess. Ang amin lang naman, para rin sa ikabubuti nilang mag-iina. Lalo pat kawawa rin ng kambal na hindi nakakasama ang kanilang ama. Sus, masaya naman sila ngayon, tsaka ang kambal, yun ang mahalaga. Bahagyang ngumiti lamang sila. Pero hindi niya na pinatulan ng komento. Ayaw niya nang makipagtalo. At ayaw niya ring mapag-usapan ng tungkol sa ama ng mga anak niya na malabong makasama pa nila matapos ang lahat ng nangyari. Salamat po. Magalang na sabi ni Dana matapos bayaran ng kanyang binili. Habang papalayo na sila, narinig pa rin niya ang bulungan ng mga marites. Sayang talaga yung si Dana, no? Kung ako sa kanya, hahanapin kong ama ng kambal para umayos ang buhay nila. May dahilan yan si Dana, hayaan niya na, buhay nila yan. Sabi naman ni Mang Lando, ang asawa ni Tess. Matagal na panahon na ang lumipas, ngunit ang sakit ay nandito pa rin sa dibdib niya. Kahit pa masaya at kontento na siya sa piling ng kanyang kambal na anak. Minsan ay napapaisip din siya kung anong klase ng buhay ang meron sila ngayon kung kasama nila ang ama ng kambal at kung hindi sila pinaghiwalay. Baka nga tama ang mga marites kanina. Baka ay mas magaan at mas masaya ang buhay nila ngayon. Baka hindi naranasan ng mga anak niya ang paghihirap. Baka lahat ng gusto nila ay naibibigay nila. Pero matapos ang lahat, tila ba malabong mabuo pang muli ang kanilang pamilya. Huminga na lamang siya ng malalim, tsaka napatingin sa suot niyang singsing. Ang wedding ring nila ng ama ng kambal. Kapag hindi nakakapagtinda ng tinapat daing si Dana, gumagawa naman siya ng mga accessories na maaari niyang ibenta sa mga bumibisita sa kanilang lugar para magbakasyon. Dagdag kita na rin kasi yon. At ngayong araw nga, ito muna ang gagawin niya dahil naubos na ang paninda niyang daing at tinapa. Mainit ang sikat ng araw, ngunit pwesko naman ang simoy ng hangin sa tabing dagat. Masayang naglalaro ang kambal ng saranggola. Tumatakbo sa mabuhanging baybayin habang ang kanilang tawa ay sumasambay sa hampas ng alon. Hindi kalayuan nakaupo si Dana sa ilalim ng isang punong niyog, abala sa paggawa ng seashell accessories. Pinipili niyang mga kabibe at sinusuotan ng maliit na tali habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanyang mga anak. Para masiguro na hindi sila susulong sa dagat. Habang tumatakbo ang kambal kasama ang ilang mga kalaro, narinig ni Dana ang usapan ng mga ito. Uy, Sia, kailan namin makikilala ang daddy ninyo? Tanong ng isang mga bata habang pinapalipad ang sariling saranggola. Napatigil si Dana sa ginagawa at ganun din ang kambal na nagkatinginan pa. Si Oceanus ang sumagot sa mga ito. Hindi rin namin alam. Matagal pa siguro, nasa malayo siya eh. Hindi namin alam kung nasan siya ngayon. Sa ibang bansa ba siya nagtatrabaho? Tanong naman ng isa pa. Ewan, di namin alam. Sagot ni Sia. Habang pilit pinapalipad ang saranggola sa hangin. Kung gano'n, nasan siya? Bakit ang layo-layo niya sa inyo? Di katulad ng papa namin na kasama lang namin sa bahay. Pinagmamasdan ni Dana ang reaksyon ng kanyang mga anak na muli namang natigilan at sandaling nag-isip. Hindi pa kasi namin siya nakikilala. Ang sabi sa amin ni Mama noon, baka matagal pa namin siyang makikilala. Pero andyan naman na si Mama kaya ayos lang. Para na rin kasi namin siyang mama at papa. Ang mama niyo na rin ang papa ninyo? Oo, sabay ngiti ng kambal. Kaya nga the best ang mama namin eh. Nagtanguan ang mga bata at nagpatuloy sa kanilang laro, habang si Dana naman ay hindi maiwasang mapangiti at mapaluhaan ng kaunti. Mabuti na lang talaga at maayos ang naging pagpapalaki niya sa kanyang mga anak. Noong isang araw ay mataas pa lamang ang sikat ng araw at payapa pa ang kalangitan. Pero kagabi lamang ay binalita na may parating na malakas na bagyo. Dahil nga nasa tabing dagat sila, ang mga tao ay abala na sa pagsalba sa kanilang sasakyang pandagat upang hindi masira ng bagyo. Maulap ang langit at tila ba may kasamang lungkot ang simoy ng hangin. Sa maliit nilang bahay, kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at pawid, nakahiga si Oceanus sa banig habang pinupunasan naman ng basang bimpo ng kapatid nitong si Sia
Ang noon nito, mainit ang katawan ni Oceanos. Nanlalambot at walang ganang kumilos. Kagabi pa kasi ito nilalagnat. Mama, mahinang tawag ni Sia habang pinupunasan ng pawis ang kakambal. May lagnat pa rin po si Oceanos. Kanina po sabi niya nilalamig siya kahit ang init-init. Tumango si Dana. Agad na lumapit at hinaplos ang noon ng anak. Oo nga, may lagnat pa rin siya. Pero pinainom ko na siya ng gamot. Ipagdasal na lang natin na bumaba na ang lagnat niya mamaya. Salamat sa pag-aalaga mo sa kakambal mo, ha? Ngumiti naman si Sia tumingin kay Oceanos. Siyempre po, Mama. Kakambal ko po to eh. Dapat lang po na alagaan ko siya. Tahimik silang tatlo sandali. Pinagmamasa ni Dana ang kambal habang ang isa ay mahimbing na natutulog at ang isa na may tahimik na nagbabantay. Hanggang sa biglang nagsalita si Sia na nakatingin sa labas ang maliit nitong bintana. Mama, nasan po kaya si Papa? Natigilan si Dana at hindi agad nakasagot. Kailan po kaya namin siya makakasama? Tanong pa ulit ni Sia. Sabi po sa akin ni Oceanos, gusto niya rin po na makasama si Papa. Hindi naman po dahil sa hindi kami masaya at kontento naman kami sa'yo, Mama. Sa totoo nga po niyan, ikaw po ang pinaka-the best para sa amin. At hindi rin po kami kaya na mawala ka, pero gusto rin po namin na makilala si Papa. Tulad po ng mga kalaro namin na may Papa. Huminga ng malalim si Dana. Naghahagilap siya sa kanyang isip nang maaari niyang isagot sa tanong ng anak. Ayaw niyang magsinungaling dito. Pero ayaw rin niyang sirain ang inosente nilang pananaw sa mundo. Ay, hindi ko pa alam, anak. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Pero malapit na. Malapit na ninyong makasama ang papa ninyo. Malapit niyo na siyang makilala. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan para makasama ninyo siya. Napangiti si Sia. Parang sapat na ang sagot na iyon para mapawi ang mga tanong sa puso ng bata. Talaga po, Mama? Sasama po ba siya sa atin palagi kapag dumating na siya? Pinilit ngumiti ni Dana. Oo, anak. Kapag dumating na siya, di na siya aalis. At sa likod ng kanyang ngiti ay ang sakit na pilit niyang nilulunok. Dahil ang katotohanan ay hindi niya alam kung kailan. O kung darating pa nga ba ang panahon na yun. Tumingin siya sa mga anak na tila ba kontento na sa kanyang pangako. Pangako na walang kasiguraduhan. Pangako na malabong mangyari. Simula pa lamang, inaasahan na ni Dana na darating ang araw na ito at hahanapin sa kanya ng kambal ang kanilang ama. Matagal niya nang hinanda ang kanyang sarili, ngunit hindi maitatanggi na tuwing nababangkit nila ang kanilang ama, ay nasasaktan pa rin siya. Dahil kung malalaman lamang nila ang totoo, tsak siyang masasaktan sila ng labis. Patawarin niyo ako, mga anak. Patawarin niyo si Mama kung kailangan kong magsinungaling sa inyo. Patawad kung umaasa kayo na makikilala niyo ang inyong ama. Dahil sa totoo lang, ramdam kong malabo nang mangyari yon. Bulong niya sa kambal na ngayon ay pareho ng mahimbing ang tulog. Matindi ang galit sa kanya ng pamilya na lalaking minahal niya ng labis. Ang ama ng mga anak niya at siyak si Dana na lahat ay gagawin nila para lamang hindi na ulit mag-cruise ang kanilang mga landas. Ibig sabihin ay damay ang kambal sa galit sa kanya ng pamilya ni Lo. Mas lalo pang lumakas ang bagyo sa sumunod na araw, kaya lalo pang nataranta ang mga tao sa kanilang lugar. Madilim ang langit at maingay na ang mga dahon sa pag-ihip ng malakas na hangin. Kumukulog na rin sa di kalayuan. Mama, huwag ka na pong lumabas, sambit ni Oceanos habang yakap-yakap ang braso ng ina. Oo nga po, Mama, sabi naman ni Sia. Dito na lang po tayo, may konti pa naman po tayong kanin dyan. Ngunit ngumiti lang si Dana at hinaplos ang ulo ng kambal. Kailangan kong magbenta ng daing, mga anak. Wala na tayong pera at baka lalo pa tayong kapusin kung hindi ako lalabas ngayon. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harapan nila at hinawakan ang kamay ng dalawa. Makinig kayo, ha?
Huwag na huwag kayong lalabas ng bahay hanggat hindi ako bumabalik dahil masyadong delikado lalo na't malakas ang ulan at hangin. Baka may lumipad na yero o kaya naman ay bumagsak na puno. Naiintindihan ba? Parating na rin ang ate Jeng ninyo. Siya munang pansamantalang magbabantay sa inyo habang wala pa ako. Opo, Mama. Sabay nilang sagot kahit pahalatang nalulungkot kasi kailangan niyang umalis. Pangako po. O siya, sige. Huwag kayong malungkot. May dala naman akong pasalubong sa inyo mamaya pag uwi ko. Uwi po agad ikaw, Mama. Oo, pangako. Ngumiti si Dana at hinalikan sa noo ang kambal. Nang dumating na ang kapitbahay nilang si Jeng, na pinakuusapan niyang magbantay muna sa kambal, umalis na siya. Si Jeng ang laging nagbabantay sa kambal sa tuwing naglalako siya, kaya ay malapit na dito ang kambal at komportable na rin siyang iwan dito ang dalawa. Sinalubong agad siya ng malamig na hangin paglabas niya, ngunit hindi niya na iyon inalintana pa. Habang naglalako sa gilid ng kalsada, iilan lamang ang dumaraan. Karamihan ay nagmamadali dahil sa paparating na ulan. Daing at na pa po. Bago pong daing, mura lang, bili na. Sigaw niya, ngunit halos walang may interesadong bumili. Patuloy siya sa paglalakad. Umaasa na baka may bibili rin naman mamaya. Mabuti na lamang at meron nga, ngunit dalawa lamang, ngunit mas mainam na yon kesa naman wala siyang benta ngayong araw. Ilang sandali pa, mas lumakas pa ang ulan. Pinilit niyang takpan ng basket, ngunit unti-unting nababasa na rin ito. Iha, halika muna rito, sumilong ka. Baka pati ang paninda mo ay tuluyang mabasa. Tawag sa kanya ng babaeng may-ari ng tindahan na nadaanan niya. Tumakbo naman siya palapit sa tindahan nito. Maraming salamat po. Sayang naman ang paninda mo kung mababasa. Dito ka na magpatila ng ulan. Pumuwesto siya sa ilalim ng bubong. Buti na lang at hindi naman nabasa ng tuluyan ang paninda niya. Dahil pag nagkataon, ay masisira na ito. May bumili naman ba sa'yo, Iha? O sisa ng ginang? Maghapon na ho ako nandito pero konti lang talagang bumili. Mahina niyang sabi. Nako, ang hirap talaga kapag ganito ang panahon, ano? Sambit ang matanda. Sana nga ay bukas umayos na. Hindi rin nakakapagpalaot ang asawa ko dahil sa bagyo. Sana nga po, sabi niya. Habang naghihintay na tumila ang ulan, tumingin siya sa malayo, sa madilim na ulap. Iniisip niya ang kambal na naghihintay sa kanya sa bahay. Sigurado siyang nag-aalala na sa kanya ang dalawa, ngunit hindi pa siya pwedeng umuwi dahil hindi pa sapat ang kinita niya. Sa mahal ba naman ang bilihin ngayon? Tsak na 1 kilong bigas lamang ang mabibili niya sa kita niya ngayon. Nung humina na ang buhos ng ulan, naisip ni Dana na tumuloy na sa paglalako. Nagpasalamat siya sa mabait na matanda na nagpasilong sa kanya at umalis na siya. Ang lakas ng bagyo pero naglalako ka pa rin, sabi sa kanya ng matandang bumili. Kailangan po kasi may mga anak ako, sabi niya dito at binalot na ang binili ng matanda. Gabing-gabi na nang sa wakas ay makauwi si Dana. Basang-basa ang kanyang damit at halos nanginginig na sa ginaw. Malayo pa lang ay aninag niya na ang ilaw sa loob ng kanilang barong-barong. At ang munting anino ng kambal na tila ba nakadungaw sa bintana. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ni Oceanus at Sia. Mama! Sabay nilang sigaw at tumakbo palapit sa ina. Buti po nakauwi ka na. Ang tagal mo po. Pasensya na mga anak. Mahinang sambit ni Dana habang pinipilit lumiti. Kahit ramdamang pagod. Ang lakas kasi ng ulan kaya hindi agad naubos ang paninda ko. Agad na kinuha ng kambal ang dala-dala niyang basket. Akin na po, Mama. Ako na po magbubuhat, sabi ni Sia. Si Oceanus naman ay kumuha ng tuwalya at mabilis na ibinigay sa kanya. Mama, punasan niyo po agad ang buhok ninyo. Baka po kayo magkasakit, wika nito. Napangiti naman si Dana. Ramdamang init ng pagmamahal ng kanyang mga anak sa gitna ng ginaw ng gabing yon. Salamat mga anak. Tignan niyo dyan sa loob ng basket, may dala akong pasalubong sa inyo. Salamat po, Mama. At dahil nakauwi naman na siya, nagpaalam na rin sa kanila si Jeng. At binigyan niya naman ng kaunting halaga bilang bayad sa pagbabantay nito
sa kanyang mga anak. Naligo na rin si Dana dahil basang-basa siya at baka magkasakit pa siya. Matapos noon ay nagluto na siya ng mga kakain nilang tatlo dahil alam niyang gutom na ang kambal. Kahit pa ayon sa kanila ay binigyan sila ni Jeng ng makakain nila. Pagkatapos silang ayusin ang mga gamit at magpalit siya ng tuyong damit, sabay-sabay na silang humiga sa banig. Ngunit hindi pa man sila nakapikit, lalo pang lumakas ang bugso ng hangin sa labas. Tumama ang alon sa mga batuhan at rinig ang hagupit ng ulan sa bubong ng kanilang tahanan. Natakot si Sia at agad na yumakap sa kanyang ina. "Mama, ang ingay po." "Oo nga po, Mama." Dagdag naman ni Oceanus na lumapit rin at yumakap sa kabila niya. "Nakakatakot po." Hinaplos ni Dana ang likod ng kanyang mga anak at hinalikan sila sa ulo. "Huwag kayong matakot. Andito lang si Nanay. Hindi ako aalis sa tabi ninyo." "Pangako po, Mama." "Pangako." Sagot naman ni Dana. Niyakap niya ang kambal ng mahigpit hanggang sa makatulog na sila. Wala siyang maayos na tulog dahil sa lakas ng bagyo at pag-aalala na baka ilipad ang kanilang bubong. Naghahanda na lamang siya dahil baka kailangan nilang mag-evacuate, lalo na't nasa tabing dagat lang sila. Mas delikado. Kinabukasan ay madilim pa rin sa labas, sign na hindi pa rin nakakalabas ang bansa ang bagyo. Ang ulap ay makapal at tila hindi pa tapos ang pananakot ng kalikasan matapos ang bagyong dumaan kagabi. Tahimik pa ang buong bahay. Mahimbing pa ang tulog ng kambal. Matapos niya makapaglinis sa inayos niyang mga paninda niya. Mamaya kapag bumuti-buti na ang panahon ay lalabas siyang muli para makapaglako. Lumabas siya ng bahay at umupo sa may batong gilid ng kanilang barong-barong. Saglit siyang tumingin sa langit. Tila humihingi ng lakas sa kung sino man ang may tangan nito. Ilang saglit pa ay may narinig siyang mga yapak na papalapit. "Dana?" Tawag ng pamilyar na boses. Paglingon niya, si Seryo iyon. May bitbit na net na bag na may lamang ilang perasong sariwang isda. "Para sa'yo." Sabay abot nito ng isda. "Para sa mga anak mo." "Seryo? Bakit mo naman to binigay?" Ngumiti si Seryo. "Tanggapin mo na. Marami pa naman akong isda sa bahay. Alam kong hirap ka ngayon sa pagtitinda kahit papaano. Gusto kong makatulong sa inyo ng mga bata." Kinuha ni Dana ang net ng laman ng isda. "Naku, salamat, Seryo. Malaking bagay to. Makakakain kami ngayong araw." Tahimik ang ilang saglit, si Seryo ang unang nagsalita. "Alam mo, Dana," mahinang sabi nito, "kung bibigyan mo lang sana ako ng pagkakataon, hindi ka na mahihirapan ng ganito. Hindi kayo kailangang magdusa ng mga anak mo." Napatingin sa malayo si Dana. Matagal nang inamin sa kanya ni Seryo na may pagtingin ito sa kanya at sa totoo lang hindi rin man mahirap mahalin si Seryo. Sa katunayan, maraming nagkakagusto sa binata. Bukod kasi sa mabait, masipag pa at hindi maitatanggi na may itsura rin. Ang kaso, sa dami ng mga nagkakagusto dito, siya pa talagang pinili nito. Siya pa na hindi kayang suklian ng pagtingin nito at hanggang pagkakaibigan lamang ang kaya niyang ibigay. "Seryo, patawad. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayang suklian ang pagtingin mo sa akin. Hindi naman dahil sa ayaw ko, kundi dahil hindi ko pa kayang buksan ang puso ko ulit." Mahina niyang sinabi. Tumango si Seryo. Pilit ang ngiti. "Dahil sa ama ng mga anak mo, no? Umaasa ka pa rin na babalik siya." Hindi agad nakasagot si Dana. Tumingin siya sa kawalan tsaka mahinang nagsalita. "Siguro oo, hindi ko alam pero hindi ko rin alam kung kailan ko kayang bitawan ng inaasam ko na sana bumalik siya. Para sa mga anak namin. Para sa akin." Tahimik ulit. Huminga ng malalim si Seryo. "Mahal kita, Dana. Matagal na. Pero naiintindihan ko na wala akong puwang sa puso mo. Kahit gaano pa ako magsikap, may bahagi ng puso mo na pag-aari pa rin niya." Ngumiti si Dana at malungkot. "Salamat, Seryo, sa pag-unawa.
at sa pagiging totoo. At pasensya na kung sakit lamang na idudulot ko sa'yo. Ayos lang, Dana. Huwag kang mag-alala. Tulad nga ng sinabi ko, nauunawaan kita. Kaya huwag kang mag-guilty. Ayos lang ako. Naaawa rin siya para kay Sergio dahil alam niya na seryoso talaga ito sa kanya at may concern din ito para sa kanyang mga anak. Ngunit ayaw naman niya napilitin ang sarili, lalong-lalo na ang kanyang puso. Dahil kahit anong gawin niya, kahit ilang taon pang lumipas, iisang tao lamang ang tanging nalalaman ng kanyang puso. At kahit nga siguro pagbalik-balik ta rin man ang mundo, mananatili na silo lamang ang kanyang mahal. Mabuti na lamang at sa mga sumunod na araw ay naging maayos ang panahon at ayon sa balita ay lumabas na ng bansa ang bagyo dahil nga sa lakas nito ay marami rin itong nasira. May ilang sasakyang pangdagat ang hindi na nagamit, ngunit sa awa ng Diyos ay wala namang nasaktan na tao. Kasama na naman ni Dana ang kambal na naglalako ng tinapa at daing sa gilid ng daan. Pinilit kasi ng dalawa na sumama ulit sa kanya dahil mamamasyal daw ang mga kalaro nila, kaya wala silang makakalaro kung magpapaiwan sila kay Jeng. Sa kabila ng mataas at mainit na sikat ng araw, walang reklamo ang dalawang bata. Masigla nilang tinataas ang tinapa nilang tinda habang sumisigaw ng, "Daing po! Tinapa po! Sariwa't masarap!" Nasa may kanto sila nang biglang huminto ang isang itim na sasakyan sa harapan nila. Malinis ito at mukhang mamahalin. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaki na nakapolo at maong. Kasunod nito ay isang magandang babae. Lumapit sa kanila ang dalawa habang si Dana naman ay napatitig sa kanila. Ganon din ang kambal na nagtataka. Miss?" Napatigil ang lalaki nang mapatingin ito sa kanya. Tinanggal pa nito ang suot na salamin para lalo pa siyang matitigan. At mas lalong lumalim ang titig nito nang mapansin ang kambal. Nagtaka si Dana dahil sigurado siya na ngayon niya lang nakita ang lalaking to. "Bibili po ba kayo, kuya?" Inosenteng tanong ng isa sa kambal. Si Sia habang hawak-hawak ang isang tinapang nakaplastik. Saka lamang bumalik ang diwa ng lalaki. "Ha? Bibili kami." Nagkatinginan ng kambal tsaka muling tumingin sa lalaki. "Mamili na po kayo," sabay ngiti ni Oceanos. Napakurap muli ang lalaki. Sige." Nagtataka na pinagmasdan ni Dana ang lalaki na mamili sa kanilang paninda. "Bibilin ko na lahat ng tinda ninyo." "Po?" Nauutal na sabi ni Dana. "Bibilin ko na." Tsaka ngumiti ito sa kanila. Magkano ba lahat yan?" 1.5 po." Masiglang sagot niya at hindi na mapigilan ang ngiti. Tumango ang lalaki at kumuha ng sobrang halaga sa wallet. Nagtaka si Dana dahil sa halip na 1.5 lang, 3,000 inabot nito sa kanya. Sir, sobra po yata." "Sa inyo na ang sobra," sagot ng lalaki. Pero sir, masyado pong malaki, hindi po namin matatanggap yan." Mukhang masarap kasi ang paninda ninyo kaya tanggapin niyo na." Sigurado po ba kayo, sir?" tanong niya. Ngumiti ang babae na kasama ng lalaki at tumango din ito sa kanya. "Tanggapin mo na, miss. Paborito ko kasi ang daing." Alanganin man, ay tinanggap niya nga ang iyon at binalot na ang kanilang binili habang ang kambal ay ngiti-ngiti naman sa dalawa. "Mga anak mo ba sila?" tanong ng lalaki. "Opo," maiksi niyang sagot. Hindi agad kumibo ang lalaki. Nakatingin lang ito sa kambal. Tila may iniisip kaya nakaramdam ng kaba si Dana. Baka kasi masamang tao ang dalawang ito. Naisip niya na ibalik sa dalawa ang sobra sa kanilang binayad, ngunit wala na silang balak na tanggapin niyon. "Ang cute ng mga anak mo, miss. May kamukha silang sikat na artista sa Greece. Taga doon din kasi kami. Nakakamangha makakita ng kagaya nila dito," sabi sa kanya ng babae. Salamat po, miss." "Paano? Aalis na kami. Salamat dito sa daing, ha? Ang tagal kong kinikrave ito. Naglilihi kasi ako." Ngumiti naman si Dana sa kanila na medyo nabawasan naman ang pangamba
na baka'y masamang tao sila. Maraming salamat po ulit at congratulations po sa pagbubuntis mo. Masayang-masayang kambal na nagpaalam sa magkasintahan at noong makaalis na sila, lahat ay nagbunyi dahil mabilis na naubos ang paninda nila. Mabuti na lamang po tayong nakita nila at hindi sila sa iba nakabili. Masaya na sabi ni Oceanus. Oo nga po, Mama. Ubos po agad ang paninda natin. Ibig sabihin po nun, makakapagpahinga ka na po. Sabi naman ni Sia. Kaya nga sagot niya naman sa mga anak. Maraming salamat sa inyong dalawa ha. Kayo talaga ang swerte ko. Sa kabilang banda, sa loob ng sasakyan parehong tahimik ang magkasintahan na umubos sa paninda ni Dana. Tanging ugong ng makina at mahinang patak ng aircon ang maririnig. Nakatitig lang sa bintana si Ares at tila malayong isip. Han, bakit ganun ang naging reaksyon mo kanina nung makita mong mag-ina na naglalako ng tinapa? Nakalala mo ba sila? Mahinahon na tanong ni Sage sa kasintahan. May kamukha kasi yung babaeng yun Ha? Sino? Someone na malapit sa'yo? Tumango si Ares. Kamukhang kamukha niya si Miss Dana. Sino naman si Miss Dana? Yung dating asawa ni Sir Loriego. Sagot ni Ares. What? Yung matagal niya nang pinapahanap sa'yo? Tumango si Ares. Oh, kaya nga nung makita ko siya, inakala kong siya yun. Kung sakali man nga siya ngayon, siya yung dating asawa ni Sir Lo, bakit nagkaganon ang buhay niya? Bakit naglalako na lang siya ng tinapa? Hindi ko rin alam. Halatang halata sa itsura ni Ares na gulong-gulo na ito. Matagal na siyang nawala ayon kay Sir Lo. Magmula nung magkamalay siya matapos ang 2 taong pagiging comatose, hindi niya na nakuha ang dating asawa. Ayon sa kanya, iniwan siya nito. Wala nakakaalam kung saan siya nagpunta o kung bakit nga ba siya umalis ng ganun-ganon na lamang. Ganun pa man hindi sumuko si Sir Lo. Pinapahanap niya pa rin siya. At nang makita akong babae kanina, hindi ako maaaring magkamali. Kamukhang kamukha niyang babae sa picture na binigay sa akin ni Sir Lo. At ang kambal. Hindi mo ba napansin kanina? Kamukhang kamukha sila ni Sir Lo. Lalo ng kanilang mga mata na kasing kulay ng kay Sir Lo. Yun din nga ang una ko napansin kanina Parang duplicate copy ni Mr. Diego ang mga bata kanina. Muhugis sa mukha nila. At dimple sa magkaibang pisngi. Parehong-pareho yun ng kay Sir Lo. Bumaling si Ares sa kasintahan. Kaya sa tingin ko siya nga si Ma'am Dana. At ang kambal ay anak nila ni Sir Lo. Kailangan na malaman agad to ni Sir. Natahimik saglit si Sage. Ares, sigurado ka ba? Paano kung hindi naman talaga siya si Miss Dana? Paano kung ibang tao pala siya? Matagal nang hinahanap ni Sir Lo ang dati niyang asawa. Kaya sa tingin ko'y masasaktan siyang muli kapag umasa siya na siyang babaeng yun tapos hindi naman pala. Hindi pa ako sigurado, sagot ni Ares. Pero isa lang ang alam ko. Kailangan tong malaman ni Sir Lo. Sa halip na tawagan agad ang boss, pinili ni Ares na magmanman pa muna sa mag-ina para makumpirma niya kung tama ba ang kanyang hinala nang sa ganon ay hindi nga umasa ang kanyang boss. Nang malaman ni Ares na ang pangalan ng babaeng naglalako ng tinapa ay Dana, mas lalo pang lumakas ang kutob nito na ang babaeng iyon nga ang matagal na nilang hinahanap. Sa kabilang panig ng mundo, katatapos lang ng mahaba at nakakapagod na board meeting ni Lo. Halos sumakit ang ulo niya sa dami ng papeles at diskusyon na kailangan niyang tapusin. Siya na kasi ang namamahala ng kanilang kumpanya sa Amerika. Nakahilig siya sa likod ng kanyang swivel chair, pumikit ng ilang segundo upang maikalma ang isipan niya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita ni Lo ang pangalang Ares Bermudez, ang pangalan ng assistant niya sa Pilipinas, ang tumawag ay mabilis niyang sinagot ito. Hello? Ares?
Maririnig sa himig ni Lo ang pagod. Sir, may mahalaga po kayong kailangan na malaman. Maririnig sa boses ni Ares ang urgency. Dahil doon ay napaupo siya ng matuwid. What is it? Sir, natagpuan na po namin ang ex-wife ninyo, si Miss Dana. Naglalako po siya ng tinapa. Bit-bit niya ang kambal ninyo. What did you say? Nauutal na tanong ni Lo. Hindi mawari kung panaginip lang ba ito o talagang natagpuan na nga ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Nakita ko po siya sa isang isla. Nagkataon na sa kanya kami ni Sage bumili ng tinapa. Kamukhang kamukha niyo po si Miss Dana. Hindi po ako maaaring magkamali. Ayon sa mga tao roon na nakakakilala sa kanya, ay Dana rin ang kanyang pangalan. Paliwanag ni Ares. And she's not alone, sir. She had 2 kids with her. Twins. And sir, I swear, they look exactly like you. Matapos ang tawag mula kay Ares, agad niyang pinatawag ang kanyang mga tauhan sa opisina. We finally found my wife and twins. Notify the pilots to ready the helicopter and pick them up. Kailangan ko makita ang mag-iina ko. Mariin niyang utos. Kaagad naman na tumango ang kanyang mga tauhan at nagpaalam na para sundin ang kanyang utos. Napakatagal na panahon niyang hinanap si Dana. At kahit pa walang kasiguraduhan na matatagpuan niya itong muli, ay hindi siya tumigil sa paghahanap. Kahit pa hindi niya alam kung mahal pa ba siya nito o nagsasayang lamang siya ng panahon, ay hindi pa rin siya sumuko. Finally, after so many years, mahahanap din kita, Dana. Ang tagal mo rin ako pinagtaguan at kinalimutan. Wika ni Lo na ang mga mata ay puno ng emosyon. And this time, I'm never letting you go. Noon pa man ay maaga na talagang magsimula ang araw ng mga tao sa Isla Valley. Hindi pa man sumisikat ang araw ay gising na ang halos lahat ng tao sa isla para simulan na ang kanilang mga araw at mga gawain. Iyon na rin ang nakasanayan ni Dana. Iyon nga lang, kahit pa maaga magsimula ang mga araw nila, hindi ganong kasigla katulad ng araw na ito. Alas 8 pa lamang ng umaga pero hindi na magkamayo ang mga tao sa paglakad-takbo. Usually, nagkakaganito ang mga tao sa isla kapag may mahalagang event tulad na lamang ng Pasko o kaya naman fiesta. Pero ngayon ay kakaiba. Parang kakaiba ang ihip ng araw na ito. Ano pong meron, Mama? Nagtataka na tanong ni Oceanus. Di ko rin alam, anak. Hindi tulad ng karaniwang araw na tahimik ang dalampasigan, ngayon ay nagkakagulo ang mga tao. Aling Paz! Tawag niya sa matandang naglalakad na nagmamadali. Ano pong meron? May dumaong daw na yate. Sagot nito. Nagtaka naman si Dana. Ang dahilan lang pala ng kaguluhan ngayon ay may dumaong na yate sa may pantalan. Dahil sa pagtataka, naisip niya na lumapit na rin sa pantalan. Wow, Mama, tingnan mo! Ang lakit ang ganda ng barko! Sigaw ni Oceanus habang hawak ang kamay ng kapatid na si Sia. Ang ganda, Mama! Pwede ba tayong lumapit? Sabay tanong ni Sia. Sabik at nangingislap ang mga mata. Napatingin si Dana sa dalawa. Alam niyang hindi iyon ang tamang oras para makisiksik sa dami ng tao, pero hindi rin niya kayang tiisin ang sigla at kasabikan sa mga mata ng kanyang mga anak, kaya't napabuntong hininga siya at tumango. Sige, pero kapit lang kayo kay Mama, ha? At huwag kayong bibitiw. Lalo pat ang dami ng tao, baka mawala kayo. Opo, Mama! Sabay sagot ng kambal, sabay hawak sa magkabila nilang kamay. Nagtungo silang tatlo sa may pantalan kung saan dikit-dikit na ang mga tao. Bawat isa ay nagsusumiksik upang masilip kung sino nga ba ang sakay ng yate. May mga nagbubulungan. Meron ding mga naka-cellphone. Kinukuhanan ng video. Siguro artista yan. Bulong ng isang ale. Hindi mas mukha pang ang politiko, negosyante. Tingnan mo yung barko. Sa mayaman talaga. Sagot naman ng isa pa. Pilit na nakisiksik si Dana kasama ang kambal. Hanggang sa makarating sila sa pinakaunahan. Yay, nasa unahan na tayo! Buni ng dalawa. Lahat sila ay nakatingin sa yate. Lalo na nang bumaba mula roon ng 3 lalaking nakaitim na suit. Matikas, seryoso ang muka.
Mga bodyguard marahil na kung sino mang politiko ang lula ng yate. Ngunit ang isa sa kanila ay pamilyar kay Dana. Tumagal ang titig niya dito at naalala niya kung sino ang pamilyar na lalaki na iyon. Ang bumili sa lahat ng paninda nila noong isang araw. Naputol ang katanungan sa isip ni Dana nang may isa pang bumaba. Namilog ang kanyang mga mata nang makilala ito. Biglang bumagal ang lahat sa kanyang paningin. Animoy nakalimutan niya kung paano huminga sa labis na gulat. Gusto niyang tumakbo at magtago, pero parang napako ang paa niya sa kanilang kinatatayuan. Dahil ang lalaking bumaba ay ang lalaki na kailanman ay hindi nawala sa isip at puso niya. Ilang mahabang taon man ang lumipas, hindi siya maaaring magkamali. Mula pa lamang sa tindig, sa lakad, hanggang sa mga mata nitong berte, at kahit pa matagal na panahon na ang nagdaan, sigurado siyang si Lo ang lalaki. Ang dati niyang asawa at ama ng kambal. Lalo pang nagbulungan ang mga tao roon, ngunit nananatili ang titig ni Dana kay Lo. Animoy wala na siyang ibang marinig. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis at ang hiningi niya ay tila nawawala. Napatingin si Lo sa paligid, tila may hinahanap. At nang tumapat ang tingin nito sa kanila, ay tila bigla itong naniga sa kinatatayuan. Bumilis ang mga hakbang nito. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga po pala kina Nelly Andrade, Rosalinda Arcero, at Ana Giselle. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Dana! Sa lakas ng tinig nito napatingin ang mga tao sa kanilang mag-iina. Isang hakbang siyang napaatras, ngunit hindi na nakatayo ng tuluyan dahil sa isang iglap ay nadama niyang mainit at mahigpit na yakap ni Lau na napakahabang panahon niyang hindi naramdaman. It's really you, my love. Nangangatal ang boses ni Lau. It's you. Lalo pang humigpit ang yakap na tila pag binitiwan siya nito ay muling mawawala at basta na lamang maglalaho sa harap nito. Ang tagal kitang hinanap. Mahina ngunit puno ng damdaming bulong ni Lo habang nakayakap pa rin sa kanya. Napapikit si Dana at ninamnam ang init sa bisig nito. Ang init na sa loob ng napakahabang panahon ay hindi niya nadama. Mama, sino po siya? Naramdaman niya ang dalawang munting kamay na humawak sa laylayan ng suot niyang damit. Dahan-dahan naman na kumala sa yakap si Lo at dinungaw nito ang kambal na pareho namang nakatingala dito. Parehong litong-litong ngunit may kakaibang saya sa mga mata. Mama, mahinang saad ni Sia. Bakit po kayo niyayakap ng lalaking yan? Siya po bang papa namin? Dagdag pa na tanong ni Oceanos. Kitang-kita naman sa mukha ni Lo ang pagkabigla habang nakatingin sa mga anak. Ngunit higit pa roon, ang matinding pagkalungo. Napuno ng emosyon ang mga mata ni Lo. Nangilid ang luha sa mga mata na dahan-dahan din itong lumuhod upang mapantayan ang height ng mga anak. Marahan itong hinawakan ng maliit na kamay ni Sia at Oceanos. Napatitig sa kanilang mga muka, sabay ngiti. Isang mapait, punong-puno ng pangungulila at pagsisisi. Ars was right. Mahina nitong bulong. Nanginginig ang boses sa labis sa emosyon. Kamukhang kamukha ko nga kayo. Napakunot ang noon ng kambal. Litaw sa mga mata nila ang pagtataka habang patuloy na nakatingin sa lalaki. Hindi ko lubos akalain na makikita ko kayo. Nalalaki kayong kamukhang kamukha ko. Kayo po ba talagang papa namin? Nanginginig ang kamay na inaabot nilo ang mukha ng kambal. Tumulo ang luha sa gilid ng mga mata nito habang marahang hinaplos ang pisngi ng kambal. Mga anak ko,
Lalo pang tumindi ang bulungan ng mga tao sa kanilang paligid. Anak daw niya? Siya palang ama ng kambal. Puno pa rin ng pagtataka ang kambal, nagtatanong ang mga mata na tumingala ito sa kanya. Naghihingi ng kalinawan. Mama, siya po bang papa namin? Humigpit ang hawak ni Dana sa kamay ng kanyang mga anak. Ang tanong na iyon ay tila pumunit sa puso niya. Nahihirapan siyang huminga. Namuo ang takot sa puso niya. Natakot siya para sa mga anak niya. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinila niya ng marahan ng kambal palayo. Halina kayo, umalis na tayo dito. Po, Mama? Tanong naman ni Oceanus. Bakit po? Basta halina anak, umalis na tayo. Hinila niya na ang kambal. Tumalikod at agad na lumakad palayo. Mabilis naman na lumayo si Lo para sundan sila. Ang mga tao na saksi ay kusang gumilid para hindi maharangan sila at mahabol sila. Dana! Tawag ni Lo. Sandali lang, Dana, pakiusap. Hindi siya nakinig. Sa halip ay mas bumilis pa ang kanilang paglakad. Ang kambal ay lumilingon sa kanilang ama. Dana, sandali lang, makinig ka naman oh. Pakiusap, Dana. Lakad takbo ang kanilang ginawa. Ang kambal ay naiiyak na rin. Ngunit ayaw ni Dana na makinig kahit kanino man. Ang mahalaga lamang para sa kanya ngayon ay makalayo sila. Malayo na sila sa kumpol ng mga tao. Wala na siyang ibang marinig kundi ang hampas ng alon at pagtawag sa kanila ni Lo. Bilisan niyong lumakad mga anak, sabi niya sa dalawa. Subalit sa halip na makinig sa kanya, bigla silang huminto kaya maging si Dana ay napahinto na rin na tinitingnan ng mga anak. Bakit kayo tumigil? Mama, mahinang sabi ni Sia. May luha na nangingilid sa mga mata. Ang lalaki, hinahabol niya po tayo. Hayaan niyo siya. Pero mama, gusto rin po namin siyang makausap. Mga anak, makinig kayo sa akin. Pakiusap po mama, gusto po namin siyang makilala. Anak, hindi pwede. Mahinang sagot ni Dana. Ngunit baka sa kanyang muka ang pag-aalinlangan. Ramdam niyang nasasaktan ang kanyang mga anak. Kita niya kung paanong napuno ng lungkot ang mga mata ng kambal. Tila ba nauunawaan nilang may malalim na dahilan sa pagtanggi niya. Ngunit umaasa pa rin. Gusto lang po naming malaman, sabi ni Sia at halos pabulong, kung siya nga po talagang papa namin. At bago pa man siya makasagot, huli na ang lahat. Nakalapit na sa kanila si Lo. Hinihingal at pawisan, hinawakan nito ang kamay ni Dana. Dana, hingal nitong sabi, pakiusap, pakinggan mo ko. Bitawan mo ko, Lo. Mariing sabi ni Dana, pilit binabawi ang kanyang kamay, ngunit nananatiling mahigpit ang hawak ni Lo. Dana, gusto lang kitang makausap. Marami akong gustong itanong sa'yo. Ngulit ni Lo. Puno ng pagsusumamo ang tinig. Please, kahit saglit lang. Matagal kitang hinanap. Napaatras si Dana at matalim siyang tumingin kay Lo. Ano pa bang kailangan mo sa akin, Lo? Napakatagal na panahon na nang lumipas. Bakit hinanap mo pa rin ako? Dahil gusto kong maliwanagan, Dana. Gusto kong malaman ang dahilan. At bakit bigla mo na rin lang akong iniwan ng panahon na higit kitang kailangan? Alam kong may dahilan ka at alam ko rin na hindi iyon dahil sa nawala ng pagmamahal mo para sa akin. Hindi na kita mahal. Matigas niyang sinabi kahit pa ang puso niya ay nadurog sa kasinungalingan na iyon. Iyon ang dahilan kaya iniwan kita noon. Nagsawa na ako na mag-alaga sa'yo. Nagsawa akong umasa na magigising ka pa matapos mong maaksidente. Nawala ang lahat. Iyon ang naging dahilan ko. Umiling si Lo. Bagaman punong-puno ng sakit ang mga mata. I don't believe you. Lo, I don't believe you, Dana. Alam ko nagsisinungaling ka. Hindi mo ako iniwan dahil sa hindi mo na ako mahal. Ano bang gusto mong maging dahilan ko kaya kita iniwan nun? Sabihin mo sa akin ang totoo, Dana. Ang totoong dahilan kaya nagawa mo akong abandonahin noon. Gusto kong marinig ang totoo mong dahilan.
At hindi ang kasalungalingan na nais mong paniwalaan ko. Hindi agad sumagot si Dana. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig at ang kanyang mga mata ay pinipilit na hindi lumuha. Dana, please. Umaling sabi ni Lo. Umaling lamang si Dana. Umalis ka na lang, Lo. Umalis ka na at huwag na muling magpakita sa akin. Sa amin ng mga anak ko. Na anak ko rin. Pagdidiin nito. Hindi mo sila mga anak, Lo. Anak ko sila. And you know I don't believe you, Dana. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha sa mata ni Dana. Hindi yun na napigilan ang kanyang emosyon. Umalis ka na, Lo. Parang awa mo na. Umalis ka na. Ayoko na ng gulo. At ayoko na madamay pang mga anak ko sa lahat ng ito. Tinulak niya ito, ngunit bigla siyang niyakap ni Lo. Mahigpit, na para bang anumang sandali ay maglalaho na siya. Please, pabulong ni Lo sa kanyang tenga. Don't push me away. Lo, please, kahit sandali lang. Hayaan mong maipaliwanag ko. Hayaan mong masabi ko sa'yo kung gaano kitang hinanap. Kung ilang taon ako naghintay sa'yo. Kung ilang gabi akong nanalangin na sana ligtas ka. Please, Dana. Subalit wala siyang naging sagot at maririnig sa boses ni Lo ang sakit at ang panlulumo. Kung sakali man na totoo ang sinabi mo, na hindi mo na ako mahal at iyon ang dahilan kaya mo ako iniwan. Naiintindihan ko. Pero wag mo naman akong ipagtulakan. Kailangan kita. Kailangan ko kayo ng mga anak natin. Leave. Mariin niyang sabi at ang kanyang tinig ay nanginginig. Just go. Please. Sa halip mas humigpit pa ang yakap nito sa kanya. Dana, please. Umpisa nito. Huwag mo na akong pahirapan pa. Mariing dagdag ni Dana. Tinulak niya ito palayo. Umalis ka na, Lo. Tapos na tayo. Nung sandaling pinili ko ang talikuran ka, tapos na ang sinumpaan natin noon. At hindi na mahalaga kung ano pang dahilan ko. At iyon ay naging pasya ko. At doon, parang naubos na ang lakas ni Lo. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap ni Dana. Ang tanging mahalaga para kay Lo ay ang babaeng nasa harap nito at ang pagkakataon na baka kahit papaano maibalik ang nawala. Walang pakialam si Lo kung masyado niyang ibinababa ang sarili niya ngayon. Wala itong pakialam kung ito man ang niiwan noon at ngayon ay ito pa ang nagmamakaawa. Please, Dana. Pagsusuma mo ni Lo. I'm begging you. Just give me a chance. I didn't know what happened to you. Hindi ko alam kung anong mga nangyari noong mga panahon na wala akong malay. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan mo kaya napagpasyahan mong lisanin ako. And I want to know everything. I want to understand everything, Dana. Umiling si Dana, subalit patuloy pa rin si Lo sa pagsusumamo. Huwag mo naman akong ipagtulakan ngayon na nahanap na kita. Alam kong nadurog ka rin noon. Ngunit maawa ka sa akin, Dana. Hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin kita at gusto kong intindihin ka. Lo, please. Please. Mas mahina at durog ang boses ni Lo. Don't turn your back on me. Not like this. Not when I finally found you. Pakiramdam ni Dana ay paulit-ulit na niyayaro-ka ng kanyang puso. Mahirap para sa kanya na makita ang ganito sa Lo. Nasasaktan siyang makita ang lalaking mahal niya na nakaluhod sa harap niya at nagmamakaawa. Ngunit hindi niya rin maaaring kalimutan ang pangako niya sa magulang ni Lo noon. Batid ni Dana na kapag nalaman nila ito, lalo pa silang magagalit sa kanya at makamadamay pa ang anak niya. Lo, mas mahina at durog ang boses niya. Hindi ako aalis, Dana. Kahit ipagtulakan mo pa ako, hindi ako aalis. Mariin siyang pumikit dahil alam niya na kahit anong gawin niya, hindi na talaga aalis si Lo. Kilala na ni Dana ang dating asawa at noon pa man ay matigas na talaga ang ulo nito. Mama? Umiiyak at mahinang tawag sa kanya ni Sia. Huwag mo po siyang paaalisin, Mama. Oo nga po, Mama. Sang-ayon naman ni Oceanus. Tsaka gusto rin po namin siyang makita, Mama. Kung talaga nga po siyang papa namin,
Hindi po ba sabi mo sa amin noon kapag pumalik po siya sa atin, ay hindi na po ulit siya aalis? Bakit po pinagtutulakan niyo siya ngayon? Mama, huwag niyo po siyang paalisin, please po. Lalo pang bumuhos ang luha sa mga mata ni Dana dahil sa sinabi ng kanyang mga anak. Alam niyang hindi na sila makakapagtago pa at kahit anong gawin niya, ay malalaman at malalaman pa rin ni Lo ang totoo. Lalo na ngayon na alam nito kung saan sila at nakita na rin ito ang kanilang mga anak. Nauunawaan niya rin na hindi niya maaaring ipagkait habang buhay ang mga anak nila kay Lo. Lalo na ngayon na hinahanap-hanap na ng kambal ang kanilang ama, ang pag-aaruga at pagmamahal nito. Walang nagawa si Dana, kundi ang hayaan at pagmasta na lamang ang mga anak niya na lumapit kay Lo na humawak naman sa mukha ng kambal. May taos-pusong ngiti sa labi at puno ng galak ang mga mata. I can't believe all this time. May mga anak ako. Ikaw po ba talaga ang papa namin? Ang tatlo ay tumingala kay Dana at alam niyang wala ng dahilan para magsinungaling siya. Kung sasabihin niya na hindi ay lalo lamang na masasaktan ng mga anak niya. Mabagal siyang tumango bilang sagot at ang kambal ay agad din na yumakap sa kanilang ama. Yay! Ang saya po namin na ikaw po talagang papa namin! Puno ng galak na sabi ni Oceanus. Bagamat natatakot, masaya si Dana na makita ang saya sa mukha ng mga anak niya habang yakap nila ang kanilang ama. Alam niya kasi na matagal din nilang hiniling ito. Ano pong pangalan mo, Papa? Tanong ni Sia sa ama. Lumuluha ito kaagad kaya agad na pinahid ni Lo ang luha sa pisngi ng anak. Ako si Lo. Lo Riego. Lo, samit ng dalawa. Bagaman naiiyak pa rin ay ngumiti sila. Lo, ang ganda po ng pangalan mo, Papa. Ako po si Oceanus. Malapit na po kami mag-7. Ako naman po si Sia o Si. Sabi po ni Mama, ako po ang unang lumabas kaya po ako ang mas matanda sa aming dalawa. Muling pumatak ang luha sa mga mata ni Lo at muli nitong niyakap ang kambal. Napakasaya ko nakilala ko na kayo mga anak. Mula nang nabunyag ang totoo na anak ni Lo ang kambal, napakalaki na naging pagbabago sa kanilang buhay, lalo na sa buhay ng kambal. Naging talk of the town din sila sa kanilang lugar dahil doon. Hindi na maipintang saya sa mga mata ni Sia at Oceanus. Sa bawat araw na lumilipas, ayaw na nilang mapalayo pa sa kanilang ama. Lagi nilang hinahanap ang presensya nito. At kung dumadalaw man sila, ay tila laging kulang ang oras sa kanila. Hindi naman masisisi ni Dana ang mga anak dahil matagal din na panahon nila na hiniling ang ganito. Papa! Sigaw ni Oceanus nang makita ang kanilang ama na palapit. Yay! Nandito na ulit si Papa! Sabi naman ni Si, at sinalubong ang kambal ang kanilang ama na mainit na yakap at halik sa pisngi na ikinangiti naman ni Lo. Dana! Bati nito sa kanya sabay abot ng dala nito para sa kanya. Tumango lamang siya pero hindi niya iyon tinanggap kaya ang kambal nang kumuha nun at nilapag sa lamesa. Papa, nagluto po si Mama ng masarap na ulam. Sabay-sabay po tayong kakain. Sabi ni Sia. Really? Namiss ko ng luto ng mama ninyo. Sabi ni Lo sa mga anak sabay sulyap nito sa kanya. Lagi ka po bang pinagluluto ni Mama noon, Papa? Tanong naman ni Oceanus. Oo, at ang luto ng mama niyo ang pinakapaborito ko sa lahat. Sandaling natigilan si Dana sa sinabing iyon ni Lo at nakaramdam din siya ng bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Tila isang hampas ng alon na bumalot lahat sa memorya niya ang lahat ng alaala kasama si Lo. At kung gaano itong natutuwa sa tuwing pinagluluto niya ito. Lalo na pag ang paborito niya ang niluluto niya. Hanggang ngayon po ba paborito niyo pa rin po ang luto ni Mama? Tanong ni Sia. Oo naman, walang nagbago. Katulad nga ng gusto ng kambal ay sabay-sabay silang kumain na parang isang masayang pamilya. Nagkakwentuhan at kapansin-pansin na mas madaldal ang kambal ngayon. Sia, Oceanus, tawag nila sa mga bata. Gusto niyo ba ako makasama palagi? Opo, Papa. Halos sabay na sagot ng kambal. Sabik na sabik at walang alinlangan. Napatingin naman si Dana mula sa kusina.
Hawak ang plato at baso na hinuhugasan pa sana. Ngunit naligas siya sa narinig. Kung doon kaya kayo tumira sa villas sa bahay ko, mas komportable roon at lagi na tayo magkakasama. Hindi ko na kailangang umuwi at malayo ulit sa inyo. Alok ni Lo habang hinahaplos ang buhok ng kambal. Lumiwanag ang mukha ng kambal, halos mapatalon sa tuwa. Talaga po, Papa? Pwede na po kami roon sa bahay mo? Oo naman. Pwedeng-pwede kayo roon dahil inyo rin ang bahay na yon. Kung opo, Papa, gusto po namin doon. Ani naman ni Sia na agad naman tumingin sa ina. Mama, pwede po ba? Umiling si Dana at lumapit. Hindi pwede. At may dahilan siya kung bakit hindi siya payag. Hindi dahil sa ayaw niyang makasama ang kambal ang kanilang anak, kundi dahil natatakot siya sa kung anong mangyayari at kapag nalaman ng magulang ni Lo ang tungkol sa kanila. Malungkot ang kambal sa kanyang pasya. Pero gusto po naming makasama si Papa, Mama. Hindi na po kami lalayo sa inyo, promise. Dana, ani Lo, mas magiging maayos ang kalagayan ninyo doon. Ngunit mariing umiling si Dana. Hindi lang yan ang mahalaga. Hindi porket magandang tirahan, ayos ang lahat. Hindi ganong kadali yun, Lo. Nakita ni Lo ang pagkabigo sa mukha ng kambal. Kaya naman dahan-dahan itong lumapit kay Dana. Kung hindi mo pa rin ako mapagbibigyan na makasama kayo sa isang bubong, ayos lang. Pero Dana, hayaan mo malang ako na makasama sila kahit ilang araw sa isang linggo. Kahit weekend. Hayaan mo bumawi ako sa mga panahong wala ko. Natigilan si Dana. Napatingin siya sa mga anak na may lungkot sa mga mata. Tila takot na mawalan ulit ng pagkakataon na makasama ang ama nila. Alam kong galit ka pa rin. At hindi ko masisisi kung hindi mo pa rin ako kayang pagkatiwalaan. Dagdag pa ni Lo. Pero wag mo sanang ipagkait sa akin at sa mga anak natin na magkasama kami. Kayo na mga anak natin. Kung kailangan kong patunayan sa'yo araw-araw na kaya ko silang alagaan, gagawin ko. Matagal bago siya nakapagsalita. Weekend lang. Aniya sa mahina ngunit malinaw na tinig. Tuwing Sabado at Linggo lang, Lo. Sa akin pa rin sila uuwi sa ibang mga araw. Ngumiti naman si Lo. Salamat, Dana. Nang sabihin nila sa kambal na pumapayag na siya na sumama muna sila sa kanilang ama, abot langit ang tuwa ng dalawa. Kaya sa isip ni Dana ay tama rin palang naging desisyon niya na payagan sila. Mama, sa Sabado na po tayo pupunta sa villa? Tanong ni Sia sa ina. Oo raw. Sagot naman ni Oceanos, sabay lingon sa ina. Tama po ba, Mama? Tumango naman si Dana. Oo, dadalhin kayo ng papa ninyo kaya dapat magpapakabait kayo roon. Biglang natahimik ang kambal. Bakit po kami lang? Tanong ni Si. Bakas ang lungkot sa boses. Hindi po ba kayo sasama? Anak, kailangan ko pong magtinda. May mga suki ako na umaasa sa akin tuwing Sabado at Linggo kaya napag-usapan namin ng mama niyo na kayo lang sumama sa kanya. Pero Mama, sabay na halos maluha na sina Oceanos. Gusto po namin kasama ka rin doon sa bahay ni Papa. Hindi po masaya kapag wala ka po roon, Mama. Ayaw po namin na maiwan kayo dito. Sabi naman ni Si. Anak, naiintindihan ko kayo. Pero hindi ako pwedeng sumama sa inyo doon. May trabaho ako. Kung ganun po, sabat ni Oceanos habang iniilaga ng tingin ng ina, hindi na lang po kami sasama kay Papa. Sige po, dito na lang po kami. Ayos lang naman po kay Papa na pumunta siya rito kasi maganda naman po ang sasakyan na pandagat nila. Dagdag ni Sia. Halos hindi na makatingin kay Dana habang nagsasalita. Natahimik naman si Dana. Sa puso niya, alam niyang hindi totoo ang sinasabi ng kambal na ayos lang sa kanila na hindi muna sila pumunta sa bahay ng kanilang ama. Alam niyang gustong-gusto nilang makasama ang kanilang ama sa bahay nito. Nagkatinginan sila ni Lo. Ang mga mata nito ay para bang nakikiusap sa kanya na magbago pa ang kanyang isip. Kahit ako ay gusto ko rin na sumama ka pabalik sa bahay natin, Dana. Hanggang ngayon ay pinapaalagaan ko ang bahay natin. At alam kong matutuwa ang mga bata sa lahat ng alaala natin doon.
Nagbuntong hininga naman ng malalim si Dana sabay sabi, "Sige na nga." "Ano po yun, Mama?" Sabay na tanong ng kambal. Agad na napalingon sa kanya. "Sasama na ako sa inyo." Napangiti ang kambal at halos sabay na sumigaw ng, "Yay!" Masaya ang mga sumunod na araw para kina Sia at Oceanus. Hindi maipintang kasiyahan sa kanilang mga muka habang nakatira sa villa kasama ang kanilang ama. Pinaglalaanan sila ni Lo ng oras. Sinusundo sa pagdigo sa pool. Tinuturo ang magbike sa garden. At gabi-gabing binabasahan ng kwento bago matulog. Si Dana naman, bagamat naiilang pa rin sa pananatili niya sa villa ay masaya na rin para sa kanyang mga anak. Ngayon lang niya muling nakita ang ganoong klaseng tuwa sa mga mata ng kambal. Katulad na nga ng sabi ni Lo, halatang alagang-alaga pa rin ang dati nilang tahanan. Sa bahay na ito nagsimula ang pangarap nilang dalawa. Saksi ang bahay na ito sa kanilang pagmamahalan at mga pangako na hindi naman natupad kaya mahirap kay Dana na manatili dito. Sa tuwing naaalala niya kasi ang lahat ay lalo lang siyang nasasaktan. Ngunit para sa kanyang mga anak ay pinili niyang magstay. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay masaya sila. Pinagdarasal niya na lamang na hindi ito matuklasan ng magulang ni Lo at wala nang kahit ano ang makasira sa kaligayahan ng kanyang mga anak. Ngunit isang araw, habang nasa sala silang pamilya at masayang naglalaro ng board game, biglang may dumating na isang mamahaling kotse. Bumaba mula roon ang isang elegante at magandang babae. Suot ng designer dress at may kasamang batang babae na sa tansya niya ay 6 o 7 taong gulang pa lamang. Matangos ang ilong, makinis ang balat, at kita sa kilos ang pagiging disente at may pinag-aralan. Nang bumaba ang bata, agad itong tumakbo kay Lau at sumigaw ng, "Papa!" Natigilan ang lahat. Natahimik si Sia at Oceanus. Si Dana naman ay napatayo mula sa kinauupuan at napatitig sa eksena. Dahan-dahang nilingon ni Oceanus ang kanyang ama. "Papa?" Tanong nito. "Kapatid po ba namin siya?" Bago pa man makasagot si Lo, ang batang babae na mismo ang nagsalita. "Yes, he's my papa." Masayang sagot ng bata habang yakap-yakap ang binti ni Lo. Nagkatingin na naman ang kambal. Tila hindi alam ang magiging reaksyon. Si Dana naman na hindi na makagalaw sa kinatatayuan. Napatingin siya sa babae. At sa hindi maipaliwanag na pakiramdam, bumaba ang paningin niya sa kamay nito. May suot itong singsing. Napakunot ang noon ni Dana. Dahan-dahan din siyang napatingin sa kamay ni Lau. May suot rin itong singsing. Pareho ang singsing na suot nila. Hindi lang ito basta singsing. Ito'y singsing pangkasal. Muling bumalik ang tingin niya sa babae at ramdam niya ang pag-igting ng dibdib. Hindi pa man sinasabi ang totoo, parang sumisigaw na ang sitwasyon. "Papa, sino po sila?" Tanong ni Si. Halatang may kaba sa boses. Nag-atubili naman si Lo. Napalunok ito at saglit na nag-iba ang ekspresyon ng mukha. Parang may gustong ipaliwanag ngunit hindi alam kung paano sisimulan. This is Mitzi," sa wakas ay sabi nito. "My wife." Parang isang bombang sumabog ang salita nito sa paligid. Natahimik ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Dana. Kung ganon, kasal na pala sila. May pamilya na ito at may anak pa sila na babae. "May pamilya ka na pala, Papa. Bakit hindi niyo po agad sinabi sa amin?" Tanong ni Oceanus. Hindi maitago ang sakit sa boses. "Hindi po ba kami ang pamilya mo?" Dagdag naman ni Si. Habol ang hininga. Hindi naman makatingin si Lo sa mga anak. Si Mitzi naman ay nananatiling nakatayo lamang. Makikita sa mga mata nito ang awat lungkot para sa mga bata. "Maya, anak?" Mahinang sagot ni Lo. Nanginginig ang boses. "It's complicated." Si Dana naman pilit pinapanatiling matatag ang sarili. Ngunit sa loob niya, para siyang gumuho dahil kitang-kita niya kung gaano ang kalungkot ang mga anak niya. Napansin niya ang pangungulimlim sa mga mata ni Sia at ni Oceanus. Kanina lang ay tuwang-tuwa ang mga ito, ngunit ngayon, nakayuko na sila.
Hindi na makatingin kahit kanino. Tila sinusubukang itago ang sakit sa likod ng kanilang katahimikan. Agad na nalapitan ni Dana ang kambal. Hinawakan niya ang kamay ng bawat isa sa kanila. Mahigpit, mapagkalinga. Tara na, uwi na tayo mga anak. Marahang sabi niya. Pilit pinakatatag ang boses kahit nanginginig na ang katawan niya. Nagulat naman sila. Agad niya silang nilapitan. Nilalamig ang palad. Dana, please. Wait. Let's talk about this. Don't go. Anito. Aalis na kami ng mga anak ko, Lo. Saka na lang tayo mag-usap. Malamig niyang sinabi. Sinubukan pa silang pigilan ni Lo, ngunit hindi na nila ito pinakinggan. Dire-diretso silang lumakad. Hawak niya ang kamay ng kambal. Wala na siyang salitang gustong marinig pa. Ayaw na rin niyang dagdagan pang sakit ng kanyang mga anak. Hindi rin lumingon ang kambal. Tahimik lamang ang mga bata. Ni walang masabi. Pero ramdam ni Dana ang paglalim ng kanilang paghinga. Ang pagpipigil ng luha sa bawat hakbang. Pagdating sa isla, sinalubong sila ng katahimikan. Wala sa tono ang dating makukulit na boses ng kambal. Sa halip, naupo lamang ang dalawa sa tabi ng bintana. Nakatitig sa labas habang bumabagsak ang ulan. Parehong tahimik, parehong malungkot. Pinagmamasdan sila ni Dana mula sa kusina at doon niya lalong naramdaman ang bigat sa dibdib. Naaawa at nasasaktan siya sa dalawa dahil alam niyang nabigla sila sa kanilang nalaman. Maulan ng hapon nang marinig ni Dana ang sunod-sunod na katok sa kanilang pinto. Lumingin siya mula sa kusina. Kasalukuyang naglalagay ng mainit na sabaw para sa kambal. Nang buksan niya ang pinto, agad siyang napaatras sa gulat. Si Lo. At hindi lang ito mag-isa, kasama nito si Mitzi. Anong ginagawa niyo rito? Malamig ang tanong. Agad na bumagsik ang kanyang titig. Dana, mahinang sabi ni Lo, pero agad siyang pinutol ni Dana. Umalis kayo. Hindi pa handa ang mga anak ko na makita ka ulit. Lalo nang mag-ina mo. Wala tayong dapat pag-usapan pa. Please, pakinggan mo muna ako. I need to explain. Napuno ng galit at hinanakit ang mga mata ni Dana. Ano pang ipapaliwanag mo, Lo? Ha? Wala na. Ako na lamang bahalang magpaliwanag sa mga bata. Pwede na kayong umalis. At wag na wag ka nang magpapakita sa mga anak ko. Kahit kailan. Dahil kayang-kaya naman nila na walang ama. Nakaya nga nila sa loob ng mahigit 7 taon na wala ka, hindi ba? Napatigil si Lo. Halatang nasasaktan din, pero hindi ito umalis. Sa halip, huminga ito ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili. Please, bulong nito. Just give me a few minutes. Just listen to me. Tahimik si Dana. Hindi siya tumugon, pero hindi pa rin tumalikod. At doon nagsimula si Lo. Yes, I'm married to Mitzi. But it was never out of love. It was a forced marriage, Dana. I never chose her. I never chose this. Her family and mine, our parents arranged everything. The moment they found out you were gone, that you left without a word, they told me you abandoned me. And they said you ran away and that you didn't love me anymore. Panimulang salaysay ni Lo. I was broken, Dana. I was a mess. And they used that. They used my pain to control me. They forced me into that marriage, saying it was the only way for me to heal, to move on. I didn't even know where you were. I had no one. No closure. Just emptiness. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko tunay na anak ang anak ni Mitzi. She was already pregnant when they arranged our wedding. Her family needed a name to protect her. And I was just a perfect puppet at that time. I didn't have the strength to fight back. I was hurting. I was vulnerable. And I let them dictate my life. Punong-puno ng desperasyon ang mga mata ni Lo. Gustuhin man niyang maniwala dito, hindi niya pa rin maalis ang katotohanan na kasal na nga ito. Na sina Mitzi na ang tunay nitong pamilya at hindi sila ng mga anak niya.
Alam niya naman na siyang may mali dahil naging mahina siya noon at pinili niya na lumisan. Ngunit nasasaktan siya. Hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin sa kanyang mga anak. But not once, not for a second did I stop thinking about you, Dana. Not a day passed that I didn't wonder where you were. If you were okay. And when Aris told me he found you, I swear, Dana, I saw hope again. I saw life again. Please believe me. Hindi na makagalaw si Dana. Nakatitig lamang siya sa lalaki. Naramdaman niyang nangingilid ang kanyang luha, pero pinigilan niya. Tumalikod siya sandali. Pilit pinipigilan ang pagsabog ng emosyon. Ano nga yan kung pinilit ka nilang pakasalan siya? Kasal pa rin kayo, Lo. May asawa ka pa rin at kami. Saan mo naman kami balak isingit sa buhay mo? Tahimik si Lo. Walang maibalik na sagot sa tanong niya. Umalis ka na. Mahina ang sambit ni Dana. Halos hindi na marinig. Dana, umalis ka na, Lo. Ayoko makita kang umiyak dito sa harap ng bahay ko habang ang ibang babae naghihintay sa'yo. Sumingit na si Mitzi, tumango ito kay Lo na para bang may gusto itong sabihin. Hinayaan naman ni Lo si Mitzi. Pwede ba kita makausap, Dana? Mahinang sabi ni Mitzi. Hindi siya sumagot. Sila naman ay dahan-dahan na umalis upang hayaan sila ni Mitzi na makapag-usap ng silang dalawa lang. Anong kailangan natin pag-usapan? Malamig na tanong niya dito. Alam kong wala akong karapatan na humarap sa'yo. Panimula nito. Pero gusto ko lang linawin ang lahat. Hindi para sa sarili ko kundi para kay Lo. At para sa mga anak mo. Nanatiling tahimik si Dana, ngunit handa naman siya na makinig sa paliwanag nito. Huminga ng malalim si Mitzi. Naawa lang sa akin si Lo, Dana. Alam kong mahal ka niya. At kahit pakasal kami, ikaw ang mahal niya. Hindi rin kami tunay na mahal ang isa't isa. Just like him, wala rin ako nararamdaman. Kasal kami sa papel, oo, pero hindi kami nagsama sa isang bubong bilang mag-asawa. Ni minsan. Buntis na ako noon kay Rain nang ipilit ng pamilya ko na pakasalan ako kay Lo. Dahil kung hindi, itatakwil ako ng mga magulang ko. At ayaw ko ring sirain ang kinabukasan ng anak ko. So I begged him. I begged Lo to marry me. Even if it was just for a show. Kahit kasinungalingan. Nung ginusto niya na mag-divorce kami dahil hindi niya kaya manatili sa isang kasal na ikaw ang mahal niya, nagmaakaawa ako sa kanya na wag muna dahil masisira ang buhay ng anak ko. Kilala ko mga magulang ko at alam ko kung anong kaya nilang gawin. Kahit pa sa sarili nilang apo na si Rain, gagawin at gagawin nila ang kanilang gusto. Napayo ko si Mitzi, nangilid ang luha. Pinagbigyan niya ako, pero malinaw sa amin. Hindi kami mag-asawa sa puso. Hindi ko kailanman ginusto na agawin siya sa'yo. Hindi ko rin ginusto na burahin ka sa puso niya dahil alam kong walang sino man ang makakapalit sa'yo sa puso niya. At nung nagkausap kami, sinabi niya na kapag nahanap ka niya, kapag nakita ka niya ulit, makikipaghiwalay siya. Tumigil sandali si Mitzi at tumingin kay Dana, diretso sa mata. Pumayag naman ako sa gusto niyang yun dahil alam kong iyon ang mas makakabuti. Nangako ako sa kanya na kapag nahanap ka niya, ako mismo ang magpa-file ng divorce para muli kayong magsama. Wala sa plano ko na hadlangan ng pag-iibigan ninyo ni Lo. Alam ko kung saan ang lugar ko at hindi rin ako ang tipo ng tao na hindi marunong tumupad sa aking pangako. Nanatili namang walang kibo si Dana, ngunit aaminin niya rin na nabigla siya sa sinabi nito. At ngayon na nahanap ka niya, willing ako makipaghiwalay. Hindi ko siya hahadlangan. Lalo na't nakita na rin ng anak ko ang kanyang tunay na ama. At ngayong nariyan na siya, bubuo na rin kami ng sarili naming pamilya. Hindi ako sagabal, Dana. Hindi ko kayang ipilit ang sarili ko sa taong ni minsan. Hindi ako minahal. Tahimik si Dana na nakatitig lamang sa babae. Nararamdaman niya ang bigat ng sinseridad ni Mitzi
At sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang karibal, kundi ang kapwa-ina na pilit lang ding lumalaban para sa anak. Tulungan mo akong itamang pagkakamali, Dana. Huling sabi ni Mitzi. Dahil alam kong ikaw lamang ang laman ng puso ni Lo. At pareho namin gusto na maging malayang magmahal. Dahil sa lahat ng sinabi ni Mitzi, nalinawan siya. Napatunayan niya na mahal sila ni Lo, subalit hindi niya magawa na maging masaya dahil ang takot sa kanyang puso ay nananatiling naroon. Sa kabila ng takot, hindi niya na muling pinagkaitan ng kaligayahan ng mga anak niya. Hinayaan niyang makasama nila ang kanilang ama. Napaliwanag na rin ni Lo sa mga anak ang lahat at dahil matalinong mga bata, naunawaan agad nila kung anong nangyayari at kaagad din nilang napatawad ang kanilang ama. Nakasundo rin nila si Rain at minsan nga ay kasama ito ni Lo tuwing bumibisita sa kanila. Parehong nasa tabing dagat sina Dana at Lo habang ang kanilang mga anak ay masaya na nakikipaglaro kay Rain. Kasama kasi ni Lo si Rain na bumisita dahil ang ina ni Rain ay kasama si Vegas, ang tunay na ama ni Rain, at may date daw ang dalawa. Sobrang masaya naman ang kambal na nandito ulit si Rain dahil may ipapakilala silang bagong kaibigan sa kanilang mga kalaro. Can I ask you something? Pagbasag ni Lo sa katahimikan na namamayani sa kanila, bumaling siya dito. Ano yon? Huminga ito ng malalim. Why did you leave me back then? Natigilan siya. Ilang beses nang tinanong iyan sa kanya ni Lo, subalit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang sagot doon. Gumalaw ang labi niya. Para may nais sabihin, ngunit walang lumalabas sa salita. Please, bulong ulit ni Lo. Mas malumanay, mas puno ng pag-unawa. Sabihin mo sa akin ang totoo, Dana. Nakahanda ako makinig. Handa akong unawain ang lahat. Don't be scared. I can protect you now. Hindi kagaya ng dati na wala akong malay at walang kakayahan na protektahan ka. I can protect you and our children. No one can ever hurt you again. At sa mga salitang yon, tila may nabuksang pinto sa puso ni Dana. Huminga siya ng malalim tsaka nagsalita. Mahina, basag ang boses. Ang magulang mo. Panimula niya, halos hindi makatingin kay Lo. Silang dahilan kung bakit ako umalis. Napalunok naman si Lo. Anong ibig mong sabihin? Nung niligtas mo ako sa aksidente at ikaw napahamak sa halip na ako ang sinisi nila. Galit na galit sila sa akin dahil ikaw ang napahamak. Ikaw ang nakomatong sa halip na ako. At maging ako ay galit na galit din sa aking sarili noon. Iniisip ko na kasalanan ko nga ang lahat. Na kung hindi lamang ako nagpumilit na matuto mag-drive ng sasakyan, ay hindi mangyayari yun sa'yo. Ang galit ko sa sarili ko ay lalo pang lumalim dahil sa panunumbat nila sa akin. Tumigil siya sandali. Pinipigilan ng panginginig ng tinig. Si Lo naman ay tahimik lamang, nakikinig, nakatitig sa kanya na para bang ayaw palampasin ang kahit isang salita. Sinabi nila na ako raw ang malas sa buhay mo. Na mula nang dumating ako, puro problema nang dinanas mo. Sabi nila dahil sa akin muntik ka nang mamatay. Paulit-ulit nilang sinabi yan sa akin. Tinakot nila ako. Pinilit. Ginipit. Pumatak ang luha ni Dana, pero hindi na siya tumigil sa pagsasalita. Sinabi nila na kung talagang mahal kita, lalayo ako. Dahil kung hindi, itatakwil ka nila at hahayaan ka nila na gano'n na lamang ang kondisyon mo. Masisira ang buhay mo, pating kinabukasan mo. Kaya wala akong nagawa kundi ang lumisan. Hindi ko na hinintay pa na magising ka. Natakot ako, Lo. Sobra. Walang-wala ako, Lo. Tama ang magulang mo. Napulot mo lang ako noon sa kangkungan. At wala akong magagawa para matulungan ka. Hindi ko nga kaya na ipaggamot ka. Mahal na mahal kita. At mas pipiliin kong mabuhay ka kaysa magkasama tayo habang buhay. Napayuho siya, parang nahihiya sa sariling desisyon. Ang sakit. Pero ginawa ko yun dahil gusto kong mabuhay ka. Dahil gusto kong maging maayos ka. Kahit pa ang kapalit ay mawala ako sa'yo.
Nakahinga ng malalim si Lo, tsaka dahan-dahang lumapit at hinawakan ang braso niya. I wish you told me sooner, but I understand now. And I'm sorry you had to carry all of that alone. Tumingin si Dana sa dating asawa. Patuloy pa rin sa pagdaos-dos ang luha sa mga mata niya. Ayoko madama yung mga anak natin, Lo. Wala silang kanalaman. Ayokong pati sila ay masaktan. Niyakap siya ni Lo. Sobrang higpit na para bang ayaw na nitong bitawan siya. Huwag ka mag-alala. Andito na ako. Hindi ko hahayaan na masaktan kayo ng mga anak natin. Kung ang ibig sabihin man nun ay kailangan kong talikuran ng magulang ko, nakahanda akong gawin ang lahat para sa inyo ng mga anak natin. Para hindi kayo masaktan at hindi tayo magkahiwalay pa. At sa yakap na yon, sa pagitan ng sakit at katotohanan, unti-unting naramdaman ni Dana ang pagluwag ng bigat sa kanyang dibdib. Na sa wakas, naibulalas na rin niya ang matagal na niyang kinikimkim. Hangin lang ang naririnig. Habang pinipilit ni Dana na pakalmahin ang sarili matapos ang bigat ng mga salitang kanyang binitawan, akala niya ay tapos na ang lahat ng ipapaliwanag. Ngunit nagsalitang muli si Lo. When I woke up from coma, panimula ni Lo, they told me you left for another man. Napalingon si Dana sa kanya. Kita sa kanyang mukha ang pagkabigla. They showed me a picture of you. Patuloy ni Lo. With some guy. You were smiling with him. And they said you were pregnant with his child. Napalunok si Dana. Hawak pa rin ang kanyang dibdib. Tila ayaw paniwalaan ang mga narinig. They even showed me proof. Texts, edited messages. I don't know how they did it, but they made it look so real. I almost believed them. Tumigil saglit si Lo at napapikit. Parang inaalala ang sakit ng panahong yon. But deep down, I refused to believe it. Because I knew you. I knew your heart. I believed you and in your love for me more than anything else in this world. Even when I didn't know where you were. Even when I didn't understand why you left. I kept holding on to that love. Naluha si Dana. Sa narinig, hindi niya alam na ganun pala ang pinagdaanan din ni Lo. Na habang siya'y sinisisi, si Lo naman ay nilaso ng kasinungalingan. And now knowing the truth, everything finally makes sense. Huminga ng malalim si Lo, tsaka muling tumingin kay Dana, diretso sa mata. Dana, I don't want to waste any more time. I've already lost years without you. I don't want to lose another day. Nagulat naman si Dana nang dahan-dahan nitong lumuhod sa harapan niya. Wala nang pakialam kung nasan sila naroon. Kung may makakita man, ang mahalaga ay maipahayag niya ang nais niyang sabihin. Let's go back to what we used to be, please, Dana. Let's be a family again. Me, you, and the twins. I'll fix everything. All the damage my family caused, I'll protect you, love you, and never let anyone tear us apart again. Nanginginig ang balikat ni Dana habang umiiyak. Hindi niya akalain na maririnig niya pa ang mga salitang yon. May takot pa rin sa puso niya. Ngunit higit doon ay ang kagustuhan na buuin ang matagal nang wasak na pamilya nila. Natatakot ako, Lo. Bulong niya. I know, sagot naman ni Lo. But you don't have to be anymore. I'm here. I'll fight for you now. No more running. No more lies. At sa sandaling yon, kahit puno ng kabang dibdib ni Dana, tumango siya. Sagot na ang ibig sabihin ay handa na siyang subukang muli. Handa siyang muling magtiwala. Ngunit matapos noon, hindi rin nagtagal at nalaman ng magulang ni Lo ang totoo. Na nahanap na nito si Dana at makikipaghiwalay na rin ito kay Mitzi. Nagangalit ang mga mata ng ama ni Lo habang binabagsak ang isang folder sa mesa. Katabi naman ito ang asawa na hindi rin maitago ang pagkadismaya. You're divorcing Mitzi? Sigaw ng kanyang ama. We arranged everything for you, and now you're just going to throw it all away? You lied to me.
Sambat niya, malamig ngunit matalim ang tinig. You manipulated everything. You forced me into a marriage I never wanted. You used my pain, my grief. When I thought Dana left me, when I had nothing left, you took advantage of that. Napaatras ang kanyang ina. Hindi na makapagsalita. You told me she abandoned me. You showed me pictures. Fake conversations. You said she was pregnant by another man. And I believe it for a moment. Because you made it look so real. But the truth always finds a way out. And now I know everything. Lumapit si Lo, diretsong tumingin sa kanyang mga magulang. I found Anna. I found her. And I found that she had my children. Our children. And they grew up. Without me. Nagginit ang mga mata niya sa galit habang nagpapatuloy. I missed everything. Their first steps. Their first words. Birthdays. Tears. Everything because of you. Dahil sa inyong dalawa. Dahil masyado kayong makasarili. You robbed me of the chance to be their father. You stole years of my life. Tumigil siya sandali. Malalim ang bawat hininga na puno ng paninindigan. I was your puppet. I obeyed you. Trusted you, but not anymore. Napalunok ang kanyang ama, ngunit hindi pa rin umimik. This time I choose my family. Dana and our children. I won't lose them again just to please you. And if you try to separate us again, ako na makakalaban ninyo. Itatakwil mo kami para lang sa babaeng yon? Sigaw ng kanyang ama. Yes. Walang pag-aalinlangan na sagot na Lo. Kahit pa magulang at mahal ko kayo, handa akong talikuran kayo para sa mag-iina ko. Wala ka kung san ka ngayon, kung hindi dahil sa amin ng ama mo, Lo. Sumbat ng kanyang ina. Matuto kang tumanaw ng utang na loob. At hindi ko mararanasan ang lahat ng sakit dahil sa inyong dalawa. Wala akong utang na loob sa inyo. Dahil ni minsan, hindi ko hiniling sa inyo na iparana sa akin ang lahat ng to. Mag-isip-isip ka nga, Lo, kapag hiniwalayan mo si Mitzi at pinili mo yung Dana na yan, mawawala ang lahat sa'yo. Ang kumpanya, lahat-lahat ay mawawala. I don't care, mariin niyang sabi. Kunin niyo ng lahat. Wala akong pakialam. Handa ako magsimula sa wala. Basta kasama ko mag-iina ko. Lo, hindi mo ba naiintindihan na ginagawa namin to para rin sa'yo? Because we truly care about you. Ani naman ang kanyang ina. If you truly care about me, then let me go. Let me be happy. Because this time I won't turn back. Pagkasabi niya noon, tinalikuran niya na sila. This time, buo na ang desisyon ni Lo na piliin ang kanyang pamilya dahil hindi na siya papayag na muli silang magkahiwa-hiwalay. Sapat na ang mahabang taon ng pangungulila niya sa kanila. Kahit hindi payag ang magulang ni Lo, natuloy pa rin ang divorce nila ni Mitzi at muli niyang sinama ang kanyang mag-iina sa kanyang bahay. Tinutuo nga ng mga magulang ni Lo ang banta nila na babawiin nila lahat sa kanya at tatanggalan siya ng mga ito ng karapatan sa kanilang kumpanya. Ngunit hindi iyan naging problema kay Lo dahil ang mahalaga lamang sa kanya ay kasama niya na ang kanyang mag-iina at kayang-kaya niya na rin silang bigyan ng maayos na buhay. Papa, totoo po bang magpapakasal na kayo ulit ni Mama? Masayang tanong ng kambal. Oo naman, excited na ba kayo? Opo, Papa. Sobra. Pareho silang napangiti ni Dana. Masaya na makita ang galak sa mukha ng kanilang mga anak. Napag-usapan nila ni Dana na muli silang magpakasal sa susunod na taon at ngayon pa nga lang ay abala na sila sa paghahanda. Invited lahat ng mga tao sa isla malapit sa kanyang mag-ina. At naging mabait sa kanila nang hindi niya pa sila natatagpuan at kabilang doon si Sergio na kahit pabatid niyang nagustuhan din si Dana ay naging mabuti pa rin sa kanila at kaibigan ng turing ni Dana. Sa araw ng kanilang kasal, hindi na nag-expect si Lo na magpapakita pa ang kanyang mga magulang. Ngunit dumating sila.
Hindi nga lang nagtagal at hindi rin sila binati. Ganun pa man, kahit paano ay naging masaya sila kasi para na rin may basbas ang magulang nila ang kasal nila. Alam din kasi nila na may basbas na sila mula sa mga magulang ni Dana sa langit. Masaya po kami para sa inyo, Mama at Papa. Masayang sigaw ng kambal sabay takbo palapit sa kanila at yumakap. Kasal na po kayo, yay! Congratulations po! Salamat mga anak. Sabay naman nilang sinabi. Welcome po! Mahal na mahal po namin kayo. At mahal na mahal din namin kayo. Bago sila yumuko para gawaran ng halikang noon ng kanilang mga anak. At ang araw na yon, ang isa sa pinakamasayang araw sa kanilang buhay dahil alam nila na sa pagkakataon na ito, wala nang kahit na ano o kahit na sino ang makakapaghiwalay sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sir, may mahalaga po kayong kailangang malaman. Maririnig sa boses ni Ares ang urgency.